Nakahiga si Zuofan sa kama. Nakatayo si Sister Chuchu sa tabi niya. Habang nakapikit, naisip ni Zuofan na 6 na oras na ang nakalipas at gumana na ang gamot. Umuungol si Zuofan. Lumapit si Sister Chuchu kay Zuofan upang tingnan ang kalagayan nito. Umupo silang dalawa habang nakatalikod si Zuofan kay Sister Chuchu. Nagpadala si Sister Chuchu ng daloy ng yin energy sa likod ni Zuofan. Habang ginagawa iyon ni Sister Chuchu, naisip ni Zuofan na sobrang lamig at madilim ang energy nito. Naisip ni Zuofan na mukhang lilinisin ni Sister Chuchu ang lason para sa kanya. Sinabi ni Zuofan sa isip na na-neutralize na niya ang lason sa katawan niya. Naisip ni Zuofan na nakakatakot talaga ang lason ng Medicine Palace. Kung madali lang daw itong tanggalin, wala sanang matatakot dito. Naisip ni Zuofan na malalim ang pagkakaintindi ni Sister Chuchu sa lason ng Medicine Palace. Biglang sumigaw sa isip si Zuofan. Hindi pwedeng malaman ni Sister Chuchu na nagpapanggap lang siya. Malalantad ang tunay niyang pagkatao kapag nalaman nito ang totoo. Namula ang mga mata ni Zuofan. Nagsimulang umilo ang pulang aura sa katawan niya. Nagulat si Sister Chuchu. Bumantong hininga si Sister Chuchu. Sinabi niya na mas mahirap pala hulaan ang epekto ng lason ng Medicine Palace. Dagdag pa niya, hindi siya makapaniwalang pinahirapan siya ng lason mula sa isang batang disipulo ng Venom King. Naisip ni Zuofan na syempre, ganoon ang mangyayari. Naisip niya na karamihan sa energy na ipinadala ni Sister Chuchu sa katawan niya ay winasak niya. Tumawa si Zuofan sa isip. Nagpanggap siyang kakagising lang kahit matagal na siyang gising, saka unti-unting bumangon. Tinanong ni Zuofan kung nasaan siya. Hinawakan niya ang ulo niya, kunwaring nahihilo. Sinabi ni Zuofan, "Miss Chuchu, bumalik ka na. Akala ko galit ka sa akin." Nagsalita si Sister Chuchu. "Ikaw." Naisip ni Sister Chuchu na hindi siya makapaniwala na ang unang sinabi ni Zuofan matapos malason ay ang pag-aalala kung galit pa rin ba siya rito. Naisip niya na hindi pagiging buhay ang ikinasaya ni Zuofan, kundi ang makita siyang muli. Sinabi ni Sister Chuchu na sino ang nagsabi na hindi siya galit. Sinabi niya na binugbog ni Zuofan si Fuyan at halatang matibay ang katawan nito. Dagdag pa niya, nagpanggap pa itong mahina sa harap niya. Tinanong ni Sister Chuchu kung ano ba talaga ang pakay nito. Tumawa si Zuofan. "Anong pinagsasabi mo? Dahil lang noong una tayong magkita, masama ang trato mo sa akin. Pero alam kong mabuti kang tao. Pinatuloy mo ako rito kahit mas gusto mong mapag-isa. Gusto ko lang maging kaibigan ka." Mabilis na tumalikod si Sister Chuchu. Kalokohan iyan. Sinabi niya na nakita niya ang buong laban nila ni Fuyan. Malupit si Zuofan at bastos magsalita. Hindi raw ito isang mahinang maginoo. At hindi ito yung tipo ng taong basta susubok makipagkaibigan sa estranghero. Naisip ni Zuofan na marami ng karanasan si Sister Chuchu. Naisip niya na natukoy nito ang tunay niyang pagkatao base pa lang sa paraan ng pakikipaglaban niya. Bahagyang tumawa si Zuofan. Tinanong niya si Sister Chuchu kung gusto ba talaga nitong marinig ang totoo. Naisip ni Zuofan na gagamitin niya muli ang paraan ng pang-uuto ni Dong Chanba. Tinanong ni Sister Chuchu kung may lihim ba talaga siyang plano. Sinabi ni Zuofan na hindi naman iyon plano. Gusto lang niyang maging malapit kay Sister Chuchu. Tama raw si Sister Chuchu tungkol sa hindi pakikipagkaibigan sa estranghero. Gayunpaman, dagdag ni Zuofan, may exception para sa isang magandang babae na tulad niya. Sinabi ni Sister Chuchu, "Hindi mo pa nga nakikita ang mukha ko. Paano mo malalaman kung maganda ako?" Naisip ni Zuofan na kontrolado na ulit niya ang sitwasyon. "Salamat, Brother Chanba." Sinabi ni Zuofan na sinabi na niya ito dati. Maganda ang mga mata nito. At alam niyang napakaganda nitong babae. Kalokohan. Tinanong ni Sister Chuchu kung ano ang kinalaman ng mga mata niya roon. Sinabi ni Zuofan, "Anong ibig mong sabihin? Palaging sinasabi ng nanay ko, kapag maganda ang mga mata, maganda rin ang babae." Malakas na sumagot si Sister Chuchu. "Nagsisinungaling ang nanay mo." Sinabi ni Zuofan, "Sige nga, ipakita mo." Mabilis na umiwas at umatras si Sister Chuchu. Sumigaw siya, "Huwag mo akong hawakan, Zuofan." Sinabi niya na matatakot lang ito kapag nakita kung gaano siya kapangit. At kung hindi nito pipigilan ang mga kamay nito, malilintikan ito.
Nagulat si Zuo Fan. Sinabi niya na hindi naman niya kayang talunin si Sister Chu Chu. Tinanong niya kung ano ang kinatatakutan nito. Sinabi ni Sister Chu Chu na huwag na siyang magbiro ng ganoon. Hindi mahalaga kung bakit ito lumapit sa kanya. Aalis din naman siya agad. Hindi na raw sila magkikita muli. Kaya wala nang saysay ang lahat. Nagulat si Zuo Fan. Malakas niyang tinanong kung saan ito pupunta. Naisip ni Zuo Fan na paano niya makukuha ang Buddha's elixir kung ganoon. Sinabi ni Sister Chu Chu na hindi niya kailangang malaman. Ito na raw ang huling beses na magkikita sila. Lumayo si Sister Chu Chu. Naisip ni Zuo Fan na kung gusto niya ang Buddha's elixir, kailangan niya itong kunin ngayon. Naisip niya na isa itong Heaven Tier Master, kaya siguradong mapapansin ng ibang martial artists kung lalabanan niya ito. Hindi pwede iyon. Kailangan niya itong pabagsakin sa isang galaw. Sumigaw si Zuo Fan. Huwag mo akong iwan, Miss Chu Chu. Sinabi niya na hindi niya kayang makita itong umalis. Hinabol ni Zuo Fan si Sister Chu Chu at nagkunwaring nadadapa. Nagulat si Sister Chu Chu. Mabilis itong tumakbo upang saluhin siya. Ngumisi si Zuo Fan. Naisip niya na mapipilitan itong ibigay ang Buddha's elixir. Kung hindi, papatayin niya ito at kukunin iyon sa kanya. Hinablot ni Zuo Fan ang maskara ni Sister Chu Chu. Naisip niya na kahit maging magkaibigan sila, kung haad lang ito sa kanya, kailangan niya itong patayin. Patay. Nakita ni Zuo Fan ang mukha ni Sister Chu Chu. Napatigil siya. Nagulat si Zuo Fan. Sinampal siya ni Sister Chu Chu ng napakalakas. Tumilapon si Zuo Fan at bumangga sa kahoy na pader. Bumagsak siya sa sahig. Tumalikod si Sister Chu Chu. Tumakbo siya habang tumutulo ang mga luha. Nakatitig si Zuo Fan sa anino ni Sister Chu Chu habang mabilis itong nawawala sa paningin niya. Naisip ni Zuo Fan, ano ang nangyari? Sino ako? Nasaan ako? Ano ang ginagawa ko? Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.